Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Ug aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw. Usa ka eskwelahan sa Palo, Leyte nakadawat og hulga nga adunay mahitabong kagubot. Paggamit og cellphone sa mga pampublikong tunghaan sa Dumanhong Cebu, gidid-an na. Mga langaw nakaapekto sa pipila ka mga komunidad sa Negros Oriental. LPA sulod sa Philippine Area of Responsibility adunay tsansa nga mamahimong bagyo sa mosunod nga 24 oras. Laing eskwelahan na usab sa Leyte Province ang nakadawat og pagpanghulga pinaagi sa social media nga giimbestigahan na karon sa kapulisan. DepEd Eastern Visayas dunay request sa mga local government units sa tabang sa pag-secure sa mga eskwelahan. Gikan sa Palo, Leyte, ani ang report ni Nico Sereno. Ni Yes, may dunay dugang mga eskwelahan nga duna ko rin nadawat nga mga pagpanghulga gipost pinaagi sa social media butang nga giimbestigahan na karon sa mga otoridad. Taas ang linya sa mga estudyante sa gawa sa Palo National High School nga naabtan namo sayo kaganihang buntag. Miagi pa sila og inspection sa mga dala nga bags nga gihimo sa gwardya ug sa na-assign nga barangay tanod. May pulis usab nga nakadeploy. Niadtong Biyernes lang ang maong eskwelahan dunay nadawat nga hulga nga gipost sa social media. Giingong kini na sabkuno ang sunod maong daling gipaimbestigahan kini sa mga otoridad. Hinuon nadayon ra ang klase karong adlaw. Some parents are afraid na kay we will not let our students report to school laanay daw. But then I told them nga we are trying our best for the security. I advise the learners and anybody to be responsible in posting, in talking, in whatever they say. Dapat hindi nila gagawing biro, kasi every action there is a consequence. So, let us help one another na lang for the safety of everyone. Sa maong eskwelahan nga dunay moabot sa 4,000 ang populasyon, may mga trabahoon aron mas mapalambo pa ang seguridad. Mato ni DepEd 8 Regional Director Salustiano Jimenez, gawas sa Palo, may pipila pagyud ka mga eskwelahan sa Region 8 ang nakadawat sab og hulga. Dili mo kumpiyansa ang mga otoridad paimbestigahan ug ipa-verify gyud ang madawat ka impormasyon. Samtang misuwat ang DepEd ngadto sa mga local officials sa Eastern Visayas aron matabangan sa mga panginahanglan nga mapalambo pa ang seguridad sa mga eskwelahan. Some of the requests of appeal includes the safety and security, even the fencing, because of course the Department of Education cannot provide fencing to all our schools. So we need help from our stakeholders, CCTV cameras as well, and even provision of guidance counselors or other mga psychiatrists na mga pwede magtulong. Aminado ang gobernador sa Leyte Province na dugang nakaroon ang requests sa mga gwardya sa ubay-ubay nga mga hangyo sa mga eskwelahan. Wa pay labot ang request sa dugang nga mga classrooms, perimeter fence ug uban pa. Apan taliwa sa mga insidente karong panahuna. It is signs sometimes, okay. It's a combination of just so many things. Number one is family. Okay, we have fragmented families right now na hindi na nag-uusap. Ang number one talaga na influencer dito is really the social media, the internet. Auhag sa gobernador, magtinabangay ang tanang sektor para masulbad ang problema ug matabangan ang mga kabataan. The heaviest influence right now that did not exist 30 years ago is really the internet, social media. So how do we do it? Do we actually constrict it? It's so difficult to constrict it. So what do we do? My suggestion is have a full course in grade school to talk about what social media is all about and the dangers and the benefits. May gipasalig sa mga otoridad nga kung unsa may mga report, mga hulga o threats nga ilang madawat, ila dayon kining i-report sa mga otoridad labi na sa atong mga law enforcement agencies aron mahimuan gyud aksyon ug mahimuan gyud og verification ning maong mga impormasyon. Di sila mokumpiyansa sa tanan nga mga reports, mga hulga nga ilang madawat. Gikan di sa Leyte mo ng latest, may
Daghang salamat, Nico Sereno. Nanawagan karon ang nagmasulubong pamilya sa 14 anyos nga si Ayesa Nicole Dazo nga kasuhan usab ang 14 anyos nga namusil sa sulod sa San Jose National High School nga mikutlo sa kinabuhi ni Ayesa ug sa duha pa ka mga estudyante. Mubalik si Nico Sereno sa report. Niadtong Sabado nahatod sa ilang panimay ang parcel nga gi-order ni Ayesa Nicole Dazo. Apan wala na niya madawat tungod kay usaman siya sa namatay sa shooting incident sa San Jose National High School niadtong miaging Lunes. Dihang giablihan, nakita ang mga accessories nga gi-order sa dalaga sama sa bracelet nga ganahan kaayo niini. Gibutang na lang kini sa kilid sa iyang lungon dapit sab sa gibutangan sa iyang school bag. Matud sa iyang maginikanan, pangandoy ni Ayesa nga mamahimong usa ka pulis. Tungod niini, dili madawat sa iyang maginikanan ang nahitabo sa dalagita. Kumata pa niyan, Doro. Wala ako pati ang pangarap. Tapos nilagin sugad. Tapos diri pag-uliyam ako ko. Nati pagpakuan nga makonsensya ko dira nga iting buhat na iyo. Pwede na magpapreod ka mo kung di na. Kiniusab ang panawagan sa iyang amahan nga mihulagway sa dalagita nga paraygon kaayo. Gusto niyang mabilanggo ang suspect. Kung pwede, kahit 14 years old, sana, mapailan ng kaso. Kasi hindi na may babalik yung buhay ng anak ko na ginawa niyan. Para lang siya nagbaril ng aso. Kahit sir, 14 years old, kasi nakamatay siya, dapat ikulong para makaranas siya kung ano ang nararamdaman ng nandun sa loob ng kulungan. Kabahin sa kustudiya sa mga suspect sa krimen, kini ang iyang pamahayag. Kasi siyang nakano sa anak ko. Maraming nagsasabi sa mga kasama niyang sa school sa loob ng paralan. Siyang nakabaril. Tapos ganun-ganun lang. Ay kukumport pa nila. Ay makulong talaga yung 14 years old. Hindi lang sa DSWD. Ilagay nila sa detention sa pulis. Kasi hindi katanggap-tanggap yung ginawa niya. Alam nila na pag may mga minor de edad din na gagaya 14 years old na malalaman ng iba na yung 14 years old di pala nakukulong, gawin natin to. Yan ang titignan nilang ehemplo. Sa miaging Biyernes nagpa-presscon ang mga opisyales sa DSWD kabahin sa kahimtang sa duha ka mga suspect edad 14 o 15 anyos. Gipahimutang na sila sa usa ka center sa DSWD sa usa sa mga lungsod sa Leyte. Managlahi ang kwarto sa duha. Bawal ang cellphone ug wala sab gitugot nga makabisita ang mga ginikanan nila. Mga social worker ug house parent ang ilang nakauban sa pagkakaron. Gipasalig sa DSWD nga walay special treatment para sa duha. What we are giving are just the basic, and also those services that we consider that can help in their rehabilitation. The fact that yung bata ngayon ay nandito na sa atin, makikita natin wala siyang, deprived na siya ngayon of liberty, of freedom. Freedom to play like a normal, like a child, The care, the love, and the presence of the parents because siya ngayon ay nasa custody natin. Also, wala din silang freedom na makipag-cellphone, makipag-TV and all. And more so, hindi na sila makalabas. So, that itself is already somehow a penalty or there is tawag natin ditong the accountability of that and the result of their actions. Ipaubos sa rehabilitation ng suspect nga posibleng mulungtad sa pipila ka tuig. Yung bata, yung 14 years old, pag hindi pa rin siya magbago, ma-rehabilitate, hanggang kailan siya tatanda, doon siya. Kasi nga, kailangan niyang maintindihan ano yung consequence ng ginawa niya. Sa ngayon kasi, hindi pa niya yung maintindihan. Hindi pa niya masyadong
para bang like an adult appreciation of things. So kaya kung hanggat hindi siya ang tawag natin, ma-reform or ma-rehabilitated, then mananatili siya doon sa facility. Uban ni Godfrey Relien ug Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mamalit og metal detector ang lokal nga kagamhanan sa Dakben sa Subo nga magamit sa mga tunghaan. Samtang mupahigayon usab og active shooter drill ang mga eskwelahan isip pagpahugot pa sa seguridad. Sa pikas bahin, dili una mupatuman og cellphone ban batok sa mga tinun-an ang Dakben sa Subo. Ang report ni Alan Domingo. Giklaro ni Mayor Nestor Archival nga dili mo patuman og pagban sa cellphone sa matinunan sulod sa matunghaan. Kini samtang obserbahan pa ang implementasyon dito sa lungsod sa Dumanhog nga gisugdan ang pagpatuman sa no cellphone sa sulod sa campus sugod karong adlaw. Usa sa gitanaw sa mayor ang managlahing sitwasyon sa syudad nga gikinahanglan kaayo ang komunikasyon ilabi na panahon sa emergency. Nga dinhi manggod sa syudad different manggod ni sa uban nga mga areas no like sa probinsya. Yang mga ginikanan na gusto ang ilang mga bata nga naa para og na emergency ila na yung malocate. Samtang gipatutukan sa mayor ang pagpahugot sa seguridad sa mga eskwelahan. Apil nini ang pagpalit og metal detector nga ipagamit sa mga eskwelahan sa Dakbayan. Mayroong danon matod pa kaayo kini sa pagsiguro nga way makalusot nga hinagiban sa eskwelahan. Nasairan nga dunay mga tunghaan nga mihangyo sa mga security agency nga tagan sila og metal detector sama sa Bulacau Community School nga ilan ang nagamit. We will do that nya ako nang ipasupot sa bag-o nato nga CD director nya ako sa ning ipasupot ni General Abad. Laing gitan-aw nga ipatuman sa Cebu City LGU ang pagpahigayon og active shooter drill sulod sa mga eskwelahan. Kini ug uban pang mga lakang pagpaniguro sa kaluwasan sa mga tunghaan ang patutukan sa mayor sa bagong officer in charge sa Cebu City Police Office, Police Colonel Ricky Cabading, sumalde kinsa mi courtesy call sa mayor. Gipasalig sa CCPO-OIC nga himuon ang gisangon nga responsibilidad sama sa iyang gihulipan nga si kanhi CCPO Director Colonel George Ilanan nga gipasidunggan sa mayor tungod sa maayong pag-alagad dihang siya pa ang nangulo sa Cebu City Police Office. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para kung hindi ko man malampasan yung mga accomplishment ng ating outgoing district director ay matatapatan ang mga accomplishment po niya. Apil sa gihatagan og importansya sa kagamhanan ang paghiling sa estado sa pangisip sa mga tao, diin aduna matod pay daghang mga eksperto sa pangisip ang nag-volunteer nga moabag sa mga nagkinahanglang og intervensyon. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Mangayo una kami og dispensa sa mga nagkaon karong orasa. Gihugupan og mga langaw ang pipila ka mga dapit sa Negros Oriental. Gibasol nila ang usa ka poultry farm tungod kuno kay wa matarong paglabay ang hugaw sa mga binuhing manok niini. Ani ang report. Dili lang sa pagkaon nakasaw sa mga residente ang hilabihan kadaghang langaw. Apan bisan gani sa pagkatulog, mipilit ang mga langaw sa moskitero. Ingon ni kadaghan ang langaw nga naghatag og kahasol sa taga-barangay magsusunog sa lungsod sa Pamplona sa Negros Oriental. Matod sa barangay health worker, tungod sa mga langaw, nangasakit na ang pipila ka mga bata sa ilang lugar. Gawa sa barangay magsusunog, apektado usab ang usa ka sitio sa barangay Enrique Villanueva sa lungsod sa Sibulan. Ilang gibasol ang mga langaw nga gikan sa manukan sa barangay magsusunog. Matod sa kapitan sa barangay, Nobyembre pa lang gireklamo na ang manukan tungod sa dili maayong paghipos sa mga hugaw sa manok. Kini ang giingong gikanan sa lanog nga baho ug ang paghugpa sa mga langaw. Gitinuusab kini sa Municipal Environment and Natural Resources Office sa Pamplona. Gibisita sa GMA News ang poultry farm apan matod sa gwardiya way gitugutan nga tagduma sa poultry farm pagluwat og pamahayag. Matod sa gwardiya nga nasusi na sa otoridad ang dapit.
Gitinuusab sa chairman sa nag-ocular inspection nga sila sa poultry farm uban ang Pamplona LGU ug mihatag usab og chemical ang lokal nga kagamhanan. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Paggamit og cellphone sa mga public school sa lungsod sa Dumanhog, gidili na sugod karong adlaw. Sugod karong adlaw, gidili na nga magda og mogamit og cellphone ang mga tinun-an sa mga public school sa lungsod sa Dumanhog, lalawigan sa Subo. Tungod kini sa sunod-sunod nga mga insidente sa pagpangabuso nga nahitabo sulod sa mga tunghaan. Matod ni Dumanhog Mayor Efren Hica, kung masakpan nga mogamit og cellphone ang usa ka bata samtang anaa sulod sa eskwelahan, sakmiton kini og ibalik pagtapos na sa school year. Kung supak ang mga ginikanan sa cellphone ban, mamahimong ibalhin na ang ilang mga anak sa mga eskwelahan sa silingang lungsod. Gawa sa cellphone ban, gihigpitan usab ang inspeksyon sa mga bag sa mga estudyante ug sa mga magtutudlo sa tunghaan. No cell phones allowed, executive order, no cell phones allowed in schools. Be it elementary, high school sa atuang lungsod sa Dumanhog. No more cell phones inside the school premises. Hayan posibleng mamahimong bagyo sa musunod nga 24 oras ang low pressure area habig sa Giwan Eastern Samar matud sa Pag-asa. Samtang duha ka mga LGU ang nikanselar sa ilang klase karong adlaw. Ani ang report. Padayon karong gi-monitor sa Pag-asa ang low pressure area nga katapusang nasigpatan 390 kilometers east of Giwan Eastern Samar. Matod ni Engineer Jomer Iclarino, weather specialist sa Visayas Pag-asa Regional Services Division, nga taas ang tsansa nga mamahimong bagyo ang naasoy LPA. Ug ang nasinating pag-uwan karon sa Cebu ug Central Visayas, epekto na sa low pressure area. Ang lungsod sa Midillian nikanselar na sa ilang klase kaganihang buntag alang sa mga tinunan sa pre-elementary ngadto sa senior high school tungod sa nasinating di maayong dagan sa panahon. Giawhag niini ang mga residente nga magpabilin sulod sa ilang mga panimay o kanunay nga mag-monitor sa mga updates gikan sa lokal nga kagamhanan. Miluwat usab og executive order ang mayor sa lungsod sa Santa Fe kabahin sa half-day suspension sa klase karong adlaw sa tanang ang-ang tungod gihapon sa bati nga panahon nga ilang nasinati. Matod sa Pag-asa, padayong masinati sa Cebu ug Central Visayas ang hinay ngadto sa kusog nga mga pag-uwan hangtod ugma. Kung mamahimo na kining bagyo, pagatawgo na unya kini og bagyong Henry. Matod sa Pag-asa, aduna kini posibilidad nga maglandfall sa Eastern Visayas o baka sa Southern Luzon. And ang significant here, magdala kini yung mga paulan. So actually, nanata impact-based warning number 1 issued kahapon sa Metro Cebu or even the rest of Central Visayas makasinati og kusog na mga pag-uwan dulot kining LPA na critical ang ato mga flash floods and landslide prone areas. Sa pagkaron, nalakip na ang Cebu sa rainfall advisory nga giluwatan sa Pag-asa. So nanatay light to moderate with occasional heavy rains and possibility maka-issued na po ta mga color-coded na heavy rainfall warnings and kining IDF nato impact-based warning is yellow, ibig sabihin minor impacts sa Metro Cebu ang atong expected. Uban ni Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Ipatuma na sugod ugma ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Base sa oil industry source, musaka og 1 peso og 90 centavos ang matag litro sa gasoline, samtang 84 centavos sa diesel. Musaka usab sa 1 peso og 22 centavos ang matag litro sa kerosene. Atong ila-ilahon ang naglangkob sa Team Next Gen Power o ang Team Blue sa The Clash Team. Sa nang report ni Orchids Lapincaw. Sa ating duyan, walang mawawala. Pagsugod pa lang sa ilang awit, mapawaw dayon ka sa ilang mga tingog.
Sila ang gitawag nga Team Next Gen Power o ang Team Blue sa The Clash Teens. Naglangkob kini nila ni Kay Gabanuda, taga Parañaque City, Martin Miguel, taga Dubai AE, Bien Opena, taga Pasig City, Beza Terstiza, taga Cavite, ug Donel Mendoza nga taga Bulacan. Nalakip sila sa top 12. Ilang makasangka ang Soundwave Squad ug ang Blazing Gen Z sa musunod nga panagtigi. Hello mga kapuso! Sa lahat po ng nanonood sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak! I am Biano Peña. Hi, I'm Kay Gabunada. Donald Mendoza here. And I am Beza. And I'm Martin Miguel, and we are the Next Gen Power! Ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak. Patay ang usa ka 48 anyos nga motorista human kini mobangga sa usa ka pick-up. Nahitabo ang insidente sa Tabunok Flyover, Talisay City, pa southbound. Sa pakisusi sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority ug Talisay City Traffic Police nga matud pa sa mga nakasaksi nga kusog ang pagpadagan sa motorista. Gikan sa daplin sa daan, kalit nga mitunga sa flyover, hangtod na sa dihang padulhog na sa flyover, kusog gihapon ang padagan ug kalit kining mibangga sa luyong bahin sa usa ka pick-up. Tungod sa impact, nalagpot ug naigo ang iyang dughan sa sementadong gutter. Ang motorista taga lungsod sa Minglanilla. Gidali kini pagdala sa Cebu South Medical Center apan gideklarar nga dead on arrival. Pagka-igo niya sa luyong bahin sa pick-up, antod na nalagpot sa kanyang naresnatin. Ang ato lang kay lang sa itong mga nagmaneho sa motor, nga dili mo sobra kakumpiyansa o pagsalig sa ilang gimanihong motor. Dapat kanunay na sa presence of mind o ni human tan-aon dahil kinalang defensive ka nga magmaneho. Gitigom sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office ang tanang mga Barangay Disaster Response Team. Gawa sa linog ug baha, giapil usab ang pagresponde sa mga hulga sa kahapsay ug kalinaw. Ang report ni Alan Domingo. Gipanglantawan nining panahon sa ting-uwan ang baha nga masinati din usa sa mga katalagman nga gipangandaman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Apil usab sa gipangandaman ng linog ug sunog nga may usas isyu nga gituki sa gipatawang nga tigom sa CCDRRMO sa tanang mga barangay responders. Nangunay mismo si Ministro Archival sa pagatubang kanila diin gipadayag sa mayor ang angayan nilang pagabuhaton. Gipadangat usab sa LGU ang isyu sa tubig nga dili magpasagad paggamit tungod kay ang katawhan ang magbayad nini. Samtang gipadayag sa chairman sa Disaster Response Committee, Councilor Dave Tumulak, nga gi-inventory usab ang mga personnel nga daling makaresponde sama sa mga health frontliners. Ato silang gi-meeting para sa pag-remind ngadto nila nga silang tanan kinahanglan mag-conduct pod og disaster preparedness sa tanang mga sitio. Moabag usab ang mga barangay responders sa mga security guards sa pagpatuman sa kapsay ug kalinaw. Kini ilabi na sa pagsumpo sa posibleng away sa mga gang o grupo sa dakbayan. Ang ato ang mga barangay disaster-based responders, gi-oblige po sila pag-assist sa ato ang mga security guards ug sa ato ang mga kapulisan, pag-monitor sa mga gang fraternity-related sud sa ilahang barangay. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, dakong premyo ang nagpaabot kaninyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Moabot sa 6 million pesos ang premyo. Ug sa unang higayon, adunay duha ka mananaog ang makadawat og grand prize nga 2 million pesos tax-free. Gawa sa grand prize winners, adunay na po ka mga makadaog og tag 50,000 pesos. 100 winners sa 5,000 pesos ug 280 winners sa tag 1,000 pesos. Mutapos ang pagpanawat og entries karong August 7, 2026. Bisitaha ang official Facebook page sa GMA ug ang microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements.
Tag 20 pesos matag kilong bugas nga humay nga may pakapin pa nga mga canned goods ug noodles gibaligya sa mga sakop sa Parish Pastoral Council sa Archdiocesan Shrine sa St. Therese of the Child Jesus. 125 ka mga pamilya sa Lower Busay, Grahe, Roosevelt, Utak ug Kabungahan ang nakapahimos niini. Matag pamilya gihatagan og higayon nga makapalit og tag 3 ka kilong bugas sa matag 20 pesos matag kilo. Gipasabot ni Amabel Magnolia Abella, presidente sa Parish Pastoral Council sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus, nga dili nila buot nga mamahimong dole-out ang konsepto. Ang ilang halin, ipalit na usab nila og bugas aron mabaligya nga barato ngadto sa uban pang mga residente nga sakop sa parokya. Gawas ning ini nang hatag usab ang parokya og mga sungkod alang sa mga senior citizens nga mga residente sa dapit. Samtang may katikesis usab alang sa mga kabataan aron mas mapaila pa si Santa Teresita sa Batang Jesus ngadto sa mga bata. Kabahin kini sa nagpadayong Caritas program sa parokya ni Santa Teresita. Nitubag lang mi sa panawagan sa simbahan nga journeying together, no? Especially with the poor and going to the peripheries. Actually, this is our second wave already. Nadakpan ang usa ka habal-habal driver sa Sitio Sausawan, Barangay San Roque, Talisay City, human kini nasakmitan og mga pinakete sa gituoang shabu. Kini atol sa pag-roving sa mga sakop sa Talisay City Police. Ang nasikop mao si alias Jomel, 43 anyos, ug usa ka habal-habal driver kinsa naaktuhan nga naghupot og bubalor sa kapin 10,000 pesos sa shabu. Matod sa Talisay City Police nga nagpahigayon sila og pagpatrolya batok sa tanang iligal sa nagkadiyang dapit sa syudad. Dihang nakita ng duha ka mga lalaking kadudahan og lihok ug sa dihang ilang gisita si alias Jomel nasakmitan nila kini og shabu. Giila ang dinakpan nga mga street level individual. Gibalhog sa Mabolo Police Station ang usa ka 43 anyos nga truck driver sa usa ka dakong tindahan og construction materials sa may MJ Cuenco Avenue, corner F. Gutchan Street, Barangay Mabolo, kay nakadispalko og kwarta human giduwa sa sugal sa online ang kwarta. Ang dinakpan mao si alias Melvin, 43 anyos, truck driver ug nagpuyo sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Karkar. Sa investigasyon sa Mabolo Police Station, ang suspitsado ang company driver ug gisaligan sa delivery sa mga housing supplies ug cash payments nga nibalor og 149,000 pesos. Apan kuwang na og 40,000 pesos ang kwarta. Niangkon ang suspect nga napildi niya kini sa online game. Tungod niini, gidakop ang suspect ug gitugyan sa Mabolo Police Station ug pasakaan kini og kasong pagpangawat. Wala muluwat og pamahayag ang suspect. Hayan, aduna na kaugalingong OFW Lounge ang Mactan Cebu International Airport. Formal kining gibuksan uban ni Department of Migrant Workers Secretary Attorney Hans Leo Kakdak. Overseas Workers Welfare Administration kon OWA Administrator, Attorney Patricia Yvonne Kaunan. Mga opisyal sa Mactan Cebu International Airport, Cebu Provincial Government ug Lapu-Lapu City Government. Nahimutang ang OFW Lounge sa departure area sa Terminal 2 diin gawas sa hamugaway nga dapit nga kapahilunaan sa mga OFW samtang nagpaabot sila sa ilang flights, mamahimong ma-enjoy nila ang libreng snacks o drinks, Wi-Fi ug charging station. May mga personal usab nga gideploy sa dapit aron maka-assist sa panginahanglan sa mga OFW. Gilusad usab ang exclusive dining and retail discounts alang sa OWA e-card holders. Kini na ang ikatulong OFW Lounge sa nasod gawas sa Terminal 1 ug 3 sa NAIA. Gawas ni ini aduna usay OFW Facilitation Center sa arrival area sa Terminal 2 sa MCIA. As an OFW child myself in the past, I know na yung anxiety ng unang tungtong sa airport, mabigat yan, mabigat ang dala. But kung may lounge, then it is as if to say, national and local, say, you're fine, you're okay, we'll take care of you. Inside this space, as I said, OFWs will find more comfortable seats and fresh refreshments, but we hope they will feel at home, not only in our lounge, but here at the most beautiful airport in the Philippines. We will do our best to do justice to our modern day heroes by giving them the best service possible, by taking care of their needs. So our regional travelers can conveniently fly or connect through our home. In doing so,
we're giving back what truly matters most to them, their precious time with their families. Nahimong dangpanan sa mga estudyante ug mga magtutudlo ang balay sa usa ka residente nga nahimutang duol sa San Jose National High School sa Tacloban City human sa shooting incident sa eskwelahan. Matud ni Yus Cooper Cristel, nagdinaganay ug nangayo og tabang ang pipila ka mga estudyante ug magtutudlo ug daling nisulod sa balay dihang nadungog ang sinagitay sa gawas. Didto kasamtangang nag-estar ang mga estudyante samtang nagkagubot sa gawas sa eskwelahan ug gidakop ang mga sospek. Kapin usa ka oras nagpabilin sa balay ang pipila ka mga tinun-an hangtod nga ikuha sila sa ilang mga ginikanan, higala ug igsuon. Matud ni Cristel, ulahin niyang nakit-an ang sospek nga nipalit og ice cream sa ilang tindahan. Ug mao kadto ang labing dako og nag-unang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, way ginapigan, way giprotektahan. Kaniadto pa hangtod karon, serbisyong tinud-anay. Maayong hapon mga kapuso.